Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4771-4790. Kabanata 4771. Siyempre, si Yardos ay sumabog kay James ng isang ngiti. Hindi lamang mayroong isang ikasampung ranggo ngunit mayroon ding isang magandang pagkakataon na ang ikalabing isang ranggo ay umiiral para sa landas ng omniscience. Pumasok na ako sa huling yugto ng ikasampung ranggo. Kasalukuyan akong sinusubukan upang malaman kung paano mag-advance sa labing isang ranggo. Hindi ka pa makakalipat sa ikasampung ranggo dahil kulang ka pa sa iyong base sa paglilinang. Maaari kang magtrabaho pagkatapos na makarating ka sa huling yugto ng ranggo ng Kylum Acme. Kinumpirma ng mga salita ni Yardos ang hinala ni James. Ang ikasampu at labing isang ranggo. Sa palagay ko ito ay isang walang katapusang proseso ng pag-aaral at pagsasanay. Para sa labing isang ranggo, kahit na ang Yardos, isang chaos ranggo ng cultivator, ay hindi pa rin sigurado kung paano makamit ito. Ang isang magsasaka na maaaring maabot ang labing isang ranggo ay isang puwersa na mabilang, naisip ni James. Dadalo ka ba sa Hazif Gathering na gaganapin sa oras ng isang panahon, Sir Yardos? Tanong ni Jarnes. Di dapat, sagot ni Yardos, samantala, kailangan mong ibalik ang kapayapaan sa distrito ng Aeternus at makontrol ang lugar na iyon. Ang iba ay matututunan ang aming mga pangalan sa pagtitipon ng Hazif. Ang distrito ng Aeternus ay hindi mananatiling mahina na distrito sa mga siyam na distrito ng Endlos. Ito ay lalago na maging isa sa pinakamalakas na distrito noon. Naunawaan, Sir Yardos. Mas nadama si James na mas matiyak matapos ang pakikipag-usap kay Yardos. Hindi doon maraming mga chaos ranggo ang mga magsasaka sa buong distrito ng Endlos, upang magsimula. Sa napapanahong suporta ng magsasaka, hindi kailangang mag-alala si James tungkol sa pagkakaroon ng problema sa isa pang magsasaka ng isang mas mataas na ranggo ng paglilinang. Sige, off you go now. Magkakaroon ako ng isa pang closed-door meditation at subukang malaman ang paraan upang makamit ang labing isang ranggo ng landas ng omniscience sa lalong madaling panahon. Si Yardos ay kumalas sa kanyang kamay nang walang pasubali. Nakarating si James sa kanyang mga paa, yumuko sa Yardos, at pinatawad ang kanyang sarili. Matapos niyang bumaba sa Mount Blythe, sa lalong madaling panahon ay dumating si James sa labas ng isang maliit na kahoy na kubo. Nang maabot ni James upang buksan ang pintuan, naririnig niya ang tinig ni Waylea na nagmula sa loob ng bahay. Kapag pinapasok ko ang ranggo ng Chaos, ang unang tao na maglalabas ako ng isang hamon na tiyak na magiging snob na iyon, Yardos Zagarari. Makikita natin kung alin sa atin ang mas malakas noon. Ang boses ni Waylea ay tumunog sa galit. Narinig ni James ang bawat salita ng kanyang ranteng ngunit pumasok siya sa silid anuman. Binaril ni Waylea ang isang nagyayelo na sulyap sa kanyang direksyon. Well, palaging sinasabi ng mga tao na ang mga ibon ng isang balahibo ay magkasama. Sapat na sa panunuya, sabi ni James, tumungo ka agad sa distrito ng Aeternus. Ang mas maaga nating pag-areglo ang mga isyu sa distrito ng Aeternus, mas mabilis na maaari tayong umalis para sa distrito ng Hazif. Inaasahan ni James na masaksihan kung paano ipapakita ni Yardos ang kanyang kahanga-hangang mga kapangyarihan at kasanayan bago ang iba pang mga magsasaka mula sa lahat ng siyam na distrito at makakuha ng pagkilala para sa ang kanyang kahusayan. Sa pamamagitan ng isang simpleng alon ng kamay, itinago ni Waylea ang kahoy na kubo sa kanyang imbakan. Pagkatapos, nakipag-ugnay siya sa isang airship halos agad. Pala'y nagsasagawa ng aking saradong pintuan na pagmumuni-muni sa aking silid. Plano kong ipasok ang ranggo ng Kylum Acme sa oras na ito. Matapos ang lahat ay nakasakay sa airship, inalam ni James ang iba sa kanyang plano. Pagkatapos, pumasok siya sa isang silid at naglagay ng isang pagbuo ng oras. Susunod, nagtakda siya ng isang pormasayon na tinatakan ang kanyang aura mula sa labas ng mundo.
Pakiramdam ko ay hindi ka pani-pani walang motivation pagkatapos makita kung gaano kalaki at malakas na Yardos. Gusto kong maging mas malakas din. Tingnan lamang kung paano si Weylia, ang pambihirang may talento na magsasaka, ay nakadokumento sa harap ni Yardos. Inaasahan kong makita ko ang panig na iyon o kahit na mag-order sa kanya sa ibang araw, pag-isipan ni James. Umupo si James sa sahig gamit ang kanyang mga binti na tumawid sa loob ng silid. Isang labis na aura ang nagmula sa kanyang katawan. Nakamit ni James ang mahusay na paliwanag sa loob ng walang hanggan na estado ng ranggo ng Terra Acme bagaman hindi siya gumugol ng mahabang panahon dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4772. Moreover, ganap na pinagkadalubhasaan ni James ang primal mantra at ang kaalaman sa mas malaking landas. Kahit na hindi niya naramdaman ang gatilyo para sa kanya na sumulong sa ranggo ng Kylum Acme, nilagyan ni James ang mga kakayahan at kasanayan upang magpatuloy sa susunod na ranggo ng Acme kung nais niya ito. Habang itinutuon ni James ang kanyang konsentrasyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang kumislap ng maraming mga kulay. Ang mga makukulay na ilaw na ito ay nagbago sa natatanging, misteryosong mga inscription na halos agad. Ang isang kakaibang paningin ng ethereal ay makikita bilang James na na-channel ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga landas sa paligid niya. Habang nagbago ang mga landas at ipinakita ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan, agad na nakita ni James na pinasok niya ang ranggo ng Kylum Acme. Sa isang sulyap ng isang mata, si James Hora at ang halaga ng mga kapangyarihan na nadagdagan niya ng mga fold. Sa sandaling iyon, ang lahat ay maaaring makaramdam ng isang malakas na panginginig sa buong airship. Bigla, ang barko ay huminto habang ang isang malakas na enerhiya ay nahulog sa airship at natrap ito sa kalagitnaan ng hangin. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga kakaibang inskripsyon ay lumitaw sa endless na walang bisa sa paligid ng airship. Nakita ni Weylia ang paglipat ng presyon sa hangin at lumabas kaagad ang kanyang silid. Pagdating niya sa kubyerta ng barko, nakikita ni Weylia ang hindi mabilang na mga inskripsyon na lumulutang sa hangin sa itaas ng barko. Ang mga inskripsyon ay mabilis na nagklampang upang mabuo ang mga bundok ng mga ulap ng pagdurusa. Ito ang langit na pagdurusa. Dapat nakamit ni James ang ranggo ng Kylum Acme, ang pag-ungol ni Weylia sa isang mababang tinig. Ang iba ay lumabas din sa kubyerta. Nagtataka din si Winona, kakaiba iyon. Hindi ko na kailangang harapin ang langit na pagdurusa pabalik nang pumasok ako sa ranggo ng Kylum Acme. Bakit ito nangyayari sa Master? Ipinaliwanag ni Sachi, ito ay malapit na nauugnay sa proseso ng pagsasanay at paglilinang ng isang tao. Ang mas maraming karma na naipon mo sa panahon ng iyong paglilinang, mas maraming providence at boon na matatanggap mo rin bilang kapalit. Ang posibilidad ng magsasaka na nakatagpo ng langit na pagdurusa ay nagdaragdag din. MHM. Tumanggo si Weylia. Karaniwan, ang mga tao ay hindi dapat mag-alala tungkol sa pagharap sa mga pagdurusa matapos silang pumasok sa mga ranggo ng Acme at maging karampatang magsasaka. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Sachi, maaaring makatagpo ang isa sa langit na pagdurusa kung sila ay nag-rack ng isang malaking halaga ng karma pagkatapos pumasok sa ranggo ng Acme. Gayun din, ang kalaunan ng langit na pagdurusa ay lilito bilang isang pagsulong sa pamamagitan ng mga ranggo ng Acme, ang mas makapangyarihan at nakamamatay na mga kapangyarihan ng pagdurusa sa langit ay magiging. Bukod dito, kung hindi mo ito nakatagpo sa panahon ng ranggo ng Kylum Acme, kailangan mo pa ring dumaan sa langit na pagdurusa sa panahon ng ranggo ng Quasi. Whoosh! Pagkatapos lamang, lahat ng mga ito ay nag-zoom sa pamamagitan ng hangin sa harap nila at huminto sa isang lugar ng ilang daang metro sa itaas ng airship. Ito ay si James. Naramdaman ni James kung paano nakulong ang airship sa loob ng lugar na iyon ng endless na walang bisa. Nagtaas siya ng braso at pinakawalan ang kanyang mga kapangyarihan. Ang spatial seal cast sa paligid ng puwang na iyon ay natapos sa isang flash. Kasabay nito, nawala ang airship at muling nabuo sa isang ligtas na lugar na malayo sa mga ulap ng pagdurusa sa utos ni James. Sa kabilang banda, ang mga ulap ng pagdurusa na may mahiwagang, makulay na mga kulay ay patuloy na bumubuo sa itaas ni James. Gayunpaman, maramdaman ng lahat ang nakakatakot na napakalawak na lakas na dinala ng bawat isa sa mga ulap na iyon. Hindi ito ang anumang ordinaryong pagdurusa sa langit.
Si Zula ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon. Karamihan sa mga tao ay sinubukan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karma sa pamamagitan ng pagsasanay ng maingat pagkatapos pumasok sa mga ranggo ng Acme. Inaasahan nilang maiwasan ang mga pagkakataong makatagpo ng langit na pagdurusa habang sila ay nag-level up. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan pagdating sa pagharap sa isang langit na pagdurusa sa mga ranggo ng Acme. Tama siya. Nagbigay ng buntong hininga si Weyria. Ngunit si James ay tila ganap na walang takot sa lahat ng oras na ito. Ginagawa lamang ng taong ito ang anumang nais niya mula noong unang araw na nakilala ko siya. Hindi siya nakakagambala na mag-abala tungkol sa pagkakaroon ng karma ng kaunti. Hoy, tingnan mo yan. Ano ang pattern na iyon? Itinuro ni Winona ang mga ulap. Ang ilan ay natagpuan din ang mahiwagang pattern upang magmukhang isang pagbuo ng extrapolation sa ilang mga punto. Bukod dito, ang pattern ay tila patuloy na umuusbong. Hindi mabilang na mga pagkakaiba-iba ang ginawa bawat minuto. Kahit na ang mga bihasang magsasaka tulad ni Weyria at Winton ay hindi maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga pattern na iyon. Kawili-wili, nagsimula si Winton, mula noong matagal na ang nakalipas, ang karamihan sa mga mahusay na kasanayan sa lagda ay ipinanganak habang ang kanilang tagalikha ay pumasok sa ranggo ng Kylum Acme. Lumilikha din ba si James ng isang bagong kasanayan sa lagda habang siya ay advanced sa ranggo ng Kylum Acme ngayon? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4773. Zula, Weyria, at ang iba pa ay lahat ay nakatitig kay James, na kalaunan ay napapaligiran ng mga ulap ng pagdurusa. Nakita din ni James ang mahiwagang pattern na lumilitaw sa gitna ng mga ulap. Sandali na natigilan ang lalaki. Natagpuan ni James ang pattern na kakaibang pamilyar. Gayunpaman, tila hindi niya maaalala kung saan nakatagpo siya ng pattern bago sa ngayon. Kasabay nito, alam ni James na likas na nahaharap siya sa isang beses sa isang buhay na pagkakataon sa panahon ng pagdurusa sa langit. Mula sa natutunan ko, ang siyam na tinig ng kaguluhan ay nilikha habang ang Chaos Master ay sumulong sa ranggo ng Kylum Acme. Gayon din, binuo ni Yardos Zagarari ang Blight Omniscience nang makamit niya ang ranggo ng Kylum Acme. Oh, alam ko kung ano ito ngayon. Bulalas ni James. Ang pattern na ito ay isang kombinasyon ng kompletong pagsasama ng mas malaking mga landas at pagsasanib ng lahat ng mga inskripsyon mula sa Primal Mantra. Nararamdaman ko ang buong kapangyarihan ng lahat ng mga primitive na inskripsyon na nagmula sa Primal Mantra mula sa pattern na ito. Bukod doon, nakikita ko ang sagradong pamumulaklak na nabuo ng mas malaking landas dito. Naisip ni James. Pagkatapos lamang, ang malakas, pag-crack ng tunog ay napuno ang puwang sa paligid nila habang ang aura ay nagmula sa mga ulap ng pagdurusa na sinira ang endless na walang bisa malapit sa kanila. Tulad ng maraming mga bitek na nabuo at kumalat sa buong endless na walang bisa, maraming mga spatial black hole ang nagsimulang lumitaw din sa lugar na iyon. Ang spatial na kaguluhan na dulot ng mga itim na butas na kasama ng petrifying energies ng langit na pagdurusa ay isang nakakatakot na paningin na nakikita. Si Weyria at ang iba pa ay hindi nang ahas na hindi mabilis na lumapit sa puwang kung saan naroon si James at ang mga ulap ng pagdurusa. Kung ang alinman sa kanila ay papasok sa puwang na iyon ngayon, ang mga kapangyarihan ng pagdurusa sa langit ay tataas ng magkatulad. Ang mga panghihimasok ay aatake din ng langit na pagdurusa. Bigla, hindi mabilang na kidlat na ginawa mula sa mga ulap ng pagdurusa ay nahulog mula sa kalangitan at naglalayong James. Ha. Sa halip na makaramdam ng takot, pinakawalan ni James ang isang malakas na pagtawa sa kaguluhan. Maaari ko ring sanayin at pagbutihin muli ang aking pisikal na kondisyon sa pagsulong sa isang bagong ranggo ng paglilinang. Ngayon, maaari kong gamitin ang mga bolts ng kidlat na ito upang masubukan ang mga limitasyon ng aking kasalukuyang katawan habang nadaragdagan ang pagtitiis nito. Sa sandaling natapos na niyang sabihin iyon, si James ay tinamaan ng mga bolts ng kidlat. Si Weyria at ang iba pa ay nakasaksi sa isang kakaibang kababalaghan dahil ang kulay ng balat ni James ay tinged na may iba't ibang kulay ng kulay. Ang mga makukulay na bolts ng kidlat ay lumilitaw na nagreaksyon sa mga sel sa katawan ni James nang agad na pinasok nila ang kanyang baby. Si James ay natumba sa kanyang pandama sa susunod na ilang segundo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa buong tulad ng isang dahon sa hangin.
Habang nadarama niya, naramdaman ni James ang isang sobrang sakit sa kanyang katawan. Sa pag-iinspeksyon, nalaman niya na nakaranas siya ng matinding pinsala sa kanyang system. Marami siyang nasirang buto. Ang ilan sa kanyang maceland, pinong mga buto ay kahit na pulverized. Hindi mapigilan ni Weyria, mayroon ba siyang nais na kamatayan? Paano niya maiisip ang mga direktang hit mula sa mga kidlat na ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4774. Si Sachi at ang iba pa, na nanunood kay James mula sa airship, ay nagkaroon din ng parehong mga alalahanin. Noong nakalaban ni James si Winona sa epic battle na iyon sa Verde Academy, dumanas siya ng matinding pinsala matapos makatanggap ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake ni Winona. Gayunpaman, kinuha lamang ang unang pag-ikot ng mga kidlat na iyon upang yumanig ng husto si James. Lahat sila ay natakot na baka hindi makayanan ni James ang heavenly tribulation ng level na ito. Napangiwi si James sa sakit. Batid niya kung gaano kalubha ang kanyang kalagayan. Mabilis na inactivate ng lalaki ang life path para pagalingin ang kanyang mga sugat dahil alam niyang wala na siyang oras na sayangin bago dumating ang pangalawang alon ng pag-atake. Ang mga bukas na sugat na nakakalat sa balat ni James at ang kanyang panloob na mga pinsala ay unti-unting naghihilom gamit ang kapangyarihan ni James. Sa kasamaang palad, ang mga pinsalang dulot ng heavenly tribulation ay napakahirap pagalingin. Bagamat mukhang maayos si James sa labas, talagang dumaranas siya ng mga kritikal na panloob na pinsala. Higit pa rito, ang mga natitirang kapangyarihan ng heavenly tribulation ay umiikot pa rin sa katawan ni James. Habang lumulutang si James sa himpapawid sa isang posisyong nakaupo, itinoon niya ang kanyang konsentrasyon sa pag-convert at pagsipsip ng mga kapangyarihan ng heavenly tribulation sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, muling maririnig ang mga kaluskos habang ang mga ulap ng kapigatian ay gumawa ng hindi mabilang na mga kidlat. Bago pa siya maabot ng mga kidlat na iyon, agad na pinaandar ni James ang banal na katawan ng Thousand Paths. Ang mga kapangyarihan ng Greater Paths ay nagmula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang matatag na layer ng protective barrier sa isang iglap. Sa kabila ng pagkakaroon ng proteksyon ng mga kapangyarihan ng Greater Paths, ang mga kidlat ay lubhang mapanire kung kaya't sila ay tumagos at nawasak ang hadlang ng halos kaagad. Tinamaan muli si James ng pangalawang hit. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng Thousand Paths Holy Body at the Greater Paths ay sapat na upang mawala ang ilang enerhiya ng mga kidlat. Napansin ni James na hindi gaanong napinsala ang kanyang katawan sa pagkakataong ito. Maaari kong gamitin ang ganitong paraan upang mabawasan ang mga epekto ng kidlat at protektahan ang aking katawan, naisip ni James. Habang si James ay tila nakahanap ng solusyon upang mapaglabanan ang mga kidlat at patatagin ang kanyang kalagayan, si Weyria at ang iba ay sa wakas ay nakadama ng kaunting ginhawa. Samantala, patuloy na sinisipsip ni James ang mga lakas ng malalakas na kidlat na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kasabay nito, pinag-aaralan niya ang mahiwagang pattern na ginawa ng tribulation clouds. Nararamdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan mula sa masalimuot na pattern na iyon. Ano ang kahulugan nito? Bakit nakikita ko ang pattern na ito sa mga ulap ng kapigatian? Makakahanap ako ng mga motif ng Greater Paths at ang primal mantra dito, bulong ni James sa ilalim ng kanyang hininga. Masyadong maraming mga inscription ang nakapaloob dito, na magkakapatong sa isa't isa sa loob ng pattern na ito. Napaisip si James. Habang tinatitigan niya ang pattern, sinimulang isaulo ni James ang ilan sa mga inscription nito. Pagkatapos, sinubukan niyang bumuo ng mga inscription sa kanyang ulo. Kinailangan lamang siya ng ilang segundo upang bumuo ng isang bagong pattern na nagbigay ng pinakamataas na anyo ng mga enerhiya ng primal mantra at Greater Paths. Pagkatapos nito, sinubukan ni James na hanapin ang katumbas na pattern na ginawa niya sa kanyang sarili mula sa natatanging pattern na nabuo ng mga ulap ng kapigatian. Sa sandaling natagpuan niya ang pattern, kinuha niya ang partikular na pattern na iyon mula sa mga ulap at sinubukang tularan ang parehong pangkalahatang pattern ng tribulation cloud sa pamamagitan ng paggawa ng karagdagang mga kombinasyon at pagsasaayos sa kanyang sarili. Sa kalaunan, nakakuha si James ng bago, kawili-wiling pattern. Nararamdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang Kylum Acme rank powers na nasa loob ng pattern. Gayunpaman,
Ang pattern na ginawa ni James ay matibay at naayos. Isa lamang ito sa maraming pagkakaiba-iba ng pattern mula sa mga ulap ng kapigatian. Ang pattern mula sa mga ulap ng kapigatian, sa kabilang banda, ay palaging nagbabago at nagpapakita ng mga posibilidad ng hindi mabilang na mga anyo. Makakahanap si James ng mga inscription ng mga sinaunang pinagmulan at mga landas ng pinakadalisay na anyo mula sa pattern. Bukod dito, maaari niyang obserbahan ang isang nakahihigit na kapangyarihan sa pattern na higit sa lahat. Ang mga kidlat ay patuloy na umuulan kay James sa mga alon. Kapag nasira ng mga pag-ataking iyon ang kanyang proteksyon na hadlang, muling maglalagay si James ng bagong hadlang bilang pag-asam sa susunod na pag-atake. Ang siklo na ito ay paulit-ulit sa loob ng 10 taon. Sa wakas, tumigil ang mga kidlat. Sa wakas tapos na. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Waylea dahil wala na siyang naririnig na anumang tunog ng kulog. Natatakot ako na si James ay maaaring malubhang mamatay dahil sa mga pag-atake ng kidlat na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4775. Tulad ng pag-iisip ng lahat na ang Heavenly Tribulation ay tapos na, ang Tribulation Clouds ay lumitaw na nagtipon muli sa isang lugar sa malayo. Mabilis silang nakabuo ng isang masalimuot na pattern. Isang maitim, parang tao na anyo ang lumabas sa pattern sa susunod na sandali. Isang napakalaking enerhiya ang nagmula sa madilim na figure, at agad nitong sinira ang lugar ng Endless Void sa loob ng 1,000 metrong radius. Ano? Si Waylea ay nasa estado ng pagkabigla. Si Winona at Zula ay nagtatakang nakatingin din sa madilim na figure. Ano ang bagay na iyon? Nagsalubong ang kilay ni Winton. Iyan ba ay isang pagpapakita ng makalangit na landas? Parang hindi naman. Nararamdaman ko ang bakas ng aura ni James mula sa madilim na figurang iyon, bagaman. Kasabay nito, si James ay nahuhulog sa isang estado ng espiritual na kaliwanagan. Biglang, nakita niya ang isang alon ng malakas na enerhiya. Nang imulat ni James ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang paligid, nakita niya ang pattern sa kalangitan. Maraming inscription ng masalimuot na disenyo ang bumuo ng mahiwagang pattern na ipinakita sa gitna ng mga ulap ng kapigatian. Ang bawat isa sa mga inscripsyong iyon ay kumakatawan sa isang paraan ng landas na nagdadala ng pambihirang, nakatataas na kapangyarihan. Napanganga si James sa pattern. Sa sandaling iyon, ang itim, parang anino na figure ay lumitaw sa harap ni James at pumasok sa kanyang larangan ng pangitain. Ang Blithe Omniscience. Natigilan si Winton at ang iba pa habang nasaksihan nila ang pagpapakawala ng madilim na figure ng Blithe Omniscience Technique. Maging ang mga quasi-chaos rank cultivator tulad ni Waylea at Zula ay hindi nakadetect ng anumang spatial shift habang ang figure ay nag-teleport patungo kay James. Sinuntok ng maitim na figure ang dibdib ni James sa sandaling ito ay muling lumitaw bago ang target nito. Ang napakalawak na puwersa ay nagpalipad kay James sa hangin. Nagawa pa ng maitim na figure na mag-drill ng madugong butas sa dibdib ni James sa pag-atake nito. Sa isang iglap, nabasa ng dugo ang shirt ni James. Ano ito? Bahagi rin ba ito ng Heavenly Tribulation? Tanong ni James sa naguguluhan na boses. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang madilim na figure ilang hakbang ang layo mula kay James. Agad na inayos ni James ang kanyang paghinga at ginawa ang Chaos Sword. Itinaas niya ang espada at sabay-sabay na pinakawalan ang 9 Voices of Chaos. Ang Sonic Sword energies ay sumabog sa direksyon ng kanyang target. Sa pagtataka ng lahat, ang maitim na figure ay gumawa ng isang espada na kamukha ng Chaos Sword. Pagkatapos, pinakawalan nito ang eksaktong parehong pag-atake ng 9 Voices ng Chaos na ipinakita ni James. Habang nagsasagupaan ang dalawang Sonic Sword energies na iyon, ang puwersang nabuo ay durog sa lahat ng espasyo sa malapitan. Nagdulot pa ito ng kaunting kaguluhan sa takbo ng oras sa loob ng lugar na iyon. Sandaling natigilan si James. Gayunpaman, mabilis niyang nabuo ang Chaos Power at ang Verde Power. Pagkatapos, ipinadala niya ang dalawang kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng Chaos Sword. Isang kahangahangang sword energy ang nabuo sa loob ng Chaos Sword. Sa kasamaang palad, napansin ni James na ang madilim na figure ay mabilis na kinopya ang kanyang mga galaw. Pareho silang nagsimulang mag-atake sa isa't isa sa isang hindi kapani-paniwalang mabilis na bilis,
na ang madilim na figure ay sumasalamin sa bawat kilos ni James. Pagkatapos ng ilang palitan, nagtamo si James ng ilang matinding pinsala. Sa kabaligtaran, ang misteryosong figure na iyon ay hindi naapektuhan kahit kaunti. Sus, para akong bagong bersyon ng sarili ko bilang kalaban ngayon. Higit pa rito, ang bersyon ko na iyon ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa akin. Sinubukan ni James na habulin ang kanyang hininga sa isang. Alam niyang kailangan niyang ibigay ang lahat sa harap ng mapanganib at malaanino na figurang iyon. Pinasimulan ni James ang Omniscience Path at nagsimulang bumuo ng Eternal Power. Agad na kuminang ang kanyang katawan na may bahagyang puting liwanag. Habang patuloy niyang nilalabanan ang Dark Figure, ginamit ni James ang bawat teknik at signature skill na natutunan niya sa ngayon. Kasama doon ang Blossoming, The Blithe Omniscience, at ang 9 Voices of Chaos. Gayunpaman, walang tila nagdulot ng anumang malaking pinsala sa madilim na figure. Habang unti-unting nababawasan ang kapangyarihan ni James, nanatiling mabilis at tumpak ang figure. Ito ay binigyan ng walang katapusang pinagmumulan ng enerhiya ng mga ulap ng kapigatian. Habang tumatagal ay nagdidilim ang ekspresyon ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4776. Hindi ka pani-paniwalang malakas ang parang anino na figure. Alam nito ang bawat signature skill na pinagkadalubhasaan ni James. Higit pa rito, ito ay may higit na kapangyarihan kaysa kay James. Hindi nagtagal, nabagal si James sa iba't ibang sugat na natamo sa kanyang katawan. Halos nasa limitasyon na siya dahil naubos na niya ang karamihan sa kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang maitim na figure ay nagkatawang tao bago si James at ibinato ang espada sa kamay nito patungo sa dibdib ni James. Nagmamadaling itinaas ni James ang Chaos Sword para harangan ang atake nito. Sa kasamaang palad, ang kaunting lakas na natitira sa kanya ay hindi sapat para mapawi ang malakas na suntok ng figure. Nawala ang pagkakahawak ni James sa espada, at lumapag ito ng ilang metro ang layo sa amo nito. Isang napakalakas na dami ng enerhiya ng espada ang dumaan kay James at hiniwa ang dibdib niya sa susunod na sandali. Napakalalim ng sugat na kahit ilang bahagi ng buto ni James ay nabunyag. Bago pa makapag-react si James, ang maitim na figure ay nagpatuloy sa paghahampas ng espada nito kay James, na nagdulot ng marahas na suntok sa kanyang katawan. Ang mga hingal ng takot at pagkabigla ay maririnig sa mga kababaihan habang pinapanood nila si James na kinuha ang mga nakamamatay na pag-atake mula sa figure. Sa lahat ng ito, sinubukan ni Waylea ang lahat ng kanyang makakaya na pigilan ang paghakbang para tulungan si James. Dahil nakikitungo sila sa Heavenly Tribulation, sino mang manunood na magtangkang manghimasok sa proseso ay mahaharap sa malubhang epekto sa kanilang mga aksyon. Gayunpaman, nablangko ang isip ni Waylea nang makita niyang paulit-ulit na sinasalakay si James. Ang kanyang katawan ay gumalaw sa susunod na sandali. Nag-teleport siya patungo sa mga ulap ng kapigatian at muling lumitaw sa pagitan ni James at ng madilim na figure. Itinaas ni Waylea ang kanyang palad at pinasabog ang isang malakas na pag-atake sa figure, na nagpalipad dito ng ilang daang metro ang layo. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang isa pang palad sa dibdib ni James at ipinasok ang kanyang kapangyarihan sa katawan nito para pagalingin ang mga sugat nito. Kasabay nito, ang malaanino na figure ay lumilitaw na nakakuha ng mas maraming kapangyarihan dahil ang cultivation rank nito ay mabilis na itinaas sa quasi-chaos rank. Nag-teleport ito pabalik sa gilid ni Waylea at naglunsad ng pag-atake sa kanya gamit ang espada nito. Agad na naglagay ng shield si Waylea para harangin ang pag-atake. Gayunpaman, ang lakas ng espada ay tumagos sa kalasag ni Waylea at tumama sa kanya halos kaagad, na hiniwa sa kalahati ang katawan ng ginang. Naglaho ang magkahiwalay na katawan ni Waylea at muling lumitaw sa isang lugar ilang hakbang ang layo. Muling nagugnay ang kanyang mga katawan, at mukhang buo na muli si Waylea. Pagkatapos, ang ginang ay nagsimulang bumuo ng kanyang mga kapangyarihan upang maghanda para sa kanyang susunod na pag-atake. Habang ang kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag sa isang lilang liwanag, ang imahe ng isang lilang bulaklak ay makikita na nakapalibot sa kanyang anyo. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong kalawakan. Nawala ka na ba sa isip mo? Nag-teleport si James patungo kay Waylea at buong lakas niyang itinulak palabas.
May death wish ka ba? Ito ang heavenly tribulation. Umalis ka na dito. Huminto si Weyria sa isang lugar sa labas lamang ng lugar na tinatakan ng heavenly tribulation. Habang binababa niya ang kanyang pagbabantay, nagsimulang umubo ng dugo si Weyria. Bumalik siya sa airship upang gamutin kaagad ang kanyang mga sugat. Napagtanto din ni Weyria kung gaano kabilis lumakas si James. Halos hindi ako makatanggap ng isang pag-atake mula sa mahiwagang figure ngayon. Nangangahulugan iyon na kung pareho kami ni James sa quasi-chaos rank, isang suntok lang kaya akong mapabagsak ni James, naisip ni Weyria. Sa kabilang banda, ang mga kapangyarihan ng Dark Figure ay tila bumaba sa orihinal na antas ng instant na nakuha ni Weyria mula sa saklaw ng pag-atake nito. Samantala, si James ay nasugatan ng husto at medyo nag-iinit ang ulo. Gayunpaman, alam niyang hindi siya maaaring umatras ngayon. Ipinatawag niya ang Chaos Sword at hinigpitan ang hawak sa hawakan. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa madilim na figure. Ang matinding at madugong labanan sa pagitan ni James at ng makapangyarihang figure ay tumagal ng halos 1,000 taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4777. Matapos ang mahaba at mahirap na labanan, halos wala na ang balat at kalamnan sa katawan ni James. Ang natitira na lang kay James ay ang kanyang kalansay. Ang ordinaryong magsasaka ay hindi makakatagal sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, ang kaluluwa ni James ay sumanib sa bawat bahagi ng kanyang katawan, maging sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga buto. Hanggat nananatili ang mga buto, maaaring mapanatili ni James ang kanyang kamalayan at magpatuloy sa pakikipaglaban. Habang si James ay abala sa pagtatanggol sa sarili mula sa mga pag-atake ng parang anino, kailangan din niyang i-reserve ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan upang protektahan ang kanyang kalansay mula sa ganap na pagkawasak. Ang iba ay nakamasid sa hindi mabilang na mga marka at butas sa kalansay ni James. Lahat sila ay napabuntong hininga habang pinapanood ang matinding labanan ni James at ng figure. Ang madilim na figure ay nakabuo ng ilang makapangyarihang sonic sword energies at pinasabog ang mga ito sa direksyon ni James. Sa sandaling iyon, maraming sinaunang inscription ang lumitaw sa harap ni James at pinagsama-sama upang bumuo ng isang masalimuot na pattern. Ang sonic sword energies ay naabsorb sa pattern at inilabas pabalik sa kalawakan, na nagpuntirya sa madilim na figure sa pagkakataong ito. Lumilitaw na parang pinalihis ng pattern ang pag-atake ng dark figure. Gayunpaman, ang malatao na figure ay nakaiwas agad sa atake ni James. Iyan ang pattern na ginawa ng mga ulap ng kapigatian na iyon. Bulalas ni Weyria. Napabuntong hininga si Winton. Alam kong si James ay isang pambihirang tao. Nagawa niyang muling likhain ang pattern na ipinakita sa mga ulap ng kapigatian. Kahit na ang kanyang pattern ay hindi nagdadala ng anumang iba pang mga pagkakaiba-iba, gayunpaman ito ay nagtataglay ng napakalaking mapanirang kapangyarihan. Habang nakatitig ang lahat sa tanawing nasa harapan nila ng may pagkamangha, isa pang pattern ang lumitaw sa itaas mismo ng madilim na figure. Hindi mabilang na mga inscription ang lumabas sa pattern at bumuo ng isang hadlang sa paligid ng figure, na humahawak sa target nito ng ligtas sa lugar. Pagkatapos nito, ang pattern ay nakabuo ng isang pag-atake ng Universal Sword Art kaagad. Habang umuulan ang mga alon ng lakas ng espada sa parang anino, ang figure ay nadurog at nasira sa maraming piraso ng mga inscription. Pumunta ka. Isang magaspang at bakal na boses ang umalangaw-ngaw sa endless void sa lugar na iyon sa mismong sandaling iyon. Sa utos ni James, ang Chaos Sword ay lumipad patungo sa pattern sa gitna ng Tribulation Cloud sa napakabilis. Habang tinusok nito ang pattern at nabasag ito, nagsimulang hangin na ang mga kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Ang pattern na nabuo ng mga ulap ay tila unti-unting naglaho. Sa wakas, natapos na ang Heavenly Tribulation. Nang tila umayos na ang mga bagay, umupo si James sa isang upuan at nag-set up ng time formation sa paligid niya. Mula sa malayo, makikita ng sinumang dumadaan ang kakaibang tanawin ng isang kalansay ng tao na nananatiling ganap sa isang desyerto na lugar ng endless void. Dahan-daang lumapit ang airship sa kinaroroonan ni James at huminto sa isang lugar ilang metro ang layo. Hindi maitago ni Weyria ang excitement sa boses niya. Natapos na ang Heavenly Tribulation. Nalampasan niya ang Heavenly Tribulation.
Napakakahanga-hanga niyan. Halos hindi na nakabawi si Winona mula sa pagkagulat sa pagsaksi sa matinding labanan. Sa tingin ko si Master ang unang taong kayang lumaban sa ganitong kalagayan ng napakatagal. Wala pa akong narinig o nabasa tungkol sa anumang katulad na mga insidente mula sa ating mga sinaunang tala hanggang ngayon. Dagdag pa ni Zula, may magandang kinabukasan si James. Sa paglipas ng panahon, tiyak na lalago siya upang maging pinakamakapangyarihang magsasaka sa siyam na distrito ng Endlos. Walang ibang nilalang ang makakatalo kay James. May nag-iisip na ekspresyon sa mukha ni Winton. Ang mga pattern na ipinakita ni James kanina ay naayos, na hindi nagpapakita ng iba pang mga pagkakaiba-iba. Gayunpaman, ang mga pattern na iyon ay nagdadala ng mga kapangyarihan na lumampas sa kapangyarihan ni James sa kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Kung ganap na mabisa ni James ang pattern, magagawa pa niyang talunin ang mga cultivator ng Quasi Chaos rank. Sa kasong ito, tinutukoy ni Winton ang mga Quasi Chaos rank cultivator tulad ni Lothar, na nagsasanay sa ranggo na iyon sa mahabang panahon. Bueno, ang natitira na lang nating gawin ngayon ay maghintay para makumplito ni James ang kanyang closed-door meditation. Tinitigan ni Waylria ang kalansay, na si James, na may ginhawang tingin sa kanyang mga mata. Habang hinihintay siya ng lahat sa airship, unti-unting nabubuo ang mga bagong tisyo at kalamnan sa mga buto ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4778. Sa lalong madaling panahon, ang mga kalamnan at balat ni James ay ganap na muling nabuo habang isinasagawa niya ang closed-door meditation sa loob ng pagbuo ng oras. Gayunpaman, nanatili pa rin sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang mga pinsalang dulot ng heavenly path. Mangangailangan ng mahabang panahon para mahilom ni James ang lahat ng mga pinsalang iyon. Habang ginagamot ni James ang kanyang mga sugat, iniisip din niya ang buong proseso ng heavenly tribulation. Ang pangyayari ay nagdulot ng malaking kaliwanagan sa kanya. Si James ay nagsimulang bumuo at bumuo ng isang komplikadong porma sayon sa kanyang ulo. Unti-unti, lumitaw ang parehong porma sayon sa itaas mismo ng ulo ni James. Ang mga inscription sa loob ng porma sayon ay tila patuloy na nagbabago, na gumagawa ng isang bagong kombinasyon o pattern ng pagbuo sa pamamagitan ng pangalawa. Noon lang, nakita ni James ang isang hindi pangkaraniwang pagbabago sa isa sa mga landas na nakapaloob sa kanyang katawan. Ito ay ang madilim na daan. Mula nang umiral sa kanya ang madilim na landas, nakita ni James na kakaiba ang ausian nito. Sa simula, ito ay nagpakita ng sarili sa anyo ng isang batang tao. Habang tumataas ang kapangyarihan ni James sa mga landas, ang madilim na landas ay lumaki upang maging isang lalaking nasa hustong gulang na kamukha ni James. Gayunpaman, ang lalaki ay isang shell lamang o ang manifestation ng Dark Path. Hindi ito nagtataglay ng anumang kakayahan na makipag-usap o magproseso ng mga kaisipan. Kanina lang, may lumitaw na parang anino mula sa lalaki na siyang Dark Path. Ang figure ay ganap na itim mula ulo hanggang paa. Gayunpaman, masasabi ni James mula sa mga tampok ng mukha at pangkalahatang anyo ng figure na ang figure ay isang split image niya. Kasabay nito, isang misteryoso at komplikadong porma sayon ang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng isip ni James. Ang kakaibang parang anino ay nagkatawang tao sa ibabaw ng porma sayon na iyon sa susunod na sandali. Namangha si James sa sitwasyon ngayon. Pagkatapos, sinubukan niyang ilipat ang figure gamit ang kanyang kalooban. Habang lumilitaw ang parang anino sa ibabaw ng porma sayon sa itaas ng kanyang ulo, isang napakalaking enerhiya ang nabuo. Ang enerhiya ay lumiwanag palabas at sinira ang espasyo sa paligid ni James halos kaagad. Napakalaking lakas. Hindi inasahan ni James na ang figure ay nakabuo ng isang aura na may antas ng Quasi Chaos rank. Maaari nang ilabas ng figure ang ganitong dami ng kapangyarihan ngayon. Kung makabisado ang lahat ng variation para sa formation at patuloy na magsisikap sa pagperpekto nito, hindi ba mas madaragdagan pa nito ang kapangyarihan ng figure na ito? Napaisip si James. Huminga ng malalim ang lalaki. Pagkatapos, sinubukan niyang pag-aralan at unawain muli ang mahiwagang porma sayon. Sa kasamaang palad, si James ay hindi nakabuo ng mga bagong kombinasyon sa loob ng porma sayon sa kanyang kasalukuyang antas ng kaalaman at paglilinang.
Sa kalaunan, nagpasya si James na isantabi ang bagay na ito sa ngayon at inalis ang pagbuo ng oras. Siya ay nawala at muling lumitaw sa airship kaagad. Lahat ng tao sa airship ay nakatingin kay James na parang nakakita ng multo. Napakamot si James sa tungki ng ilong. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, may dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Winton, ano ang natutuhan mo mula sa Heavenly Tribulation? Secret yun. Binigyan siya ni James ng isang nakakatakot na ngiti. Nagpout si Waylia at nagreklamo, bakit mo ililihim sa amin? May huling pagkakataon ka. Ibuhos mo. To tell you the truth, hindi pa ako sure kung ano yung formation. Kaunti lang ang naintindihan ko. Nagkibit balikat si James at dahan-daang umiling. Tanong ni Winona, paano ang parang anino na lumitaw kasama ng porma sayon? Clone mo ba iyon? Hindi. At oo, sa ilang paraan. May nag-iisip na tingin sa mga mata ni James. Ngumisi si Zula, ano ang ibig sabihin nito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4779. Paano ko ito ilalagay? Pagkatapos ng maikling paghinto, nagsimula si James, noong kasisimula ko pa lang sa pagsasanay, nakagawa ako ng kakaibang awsiya. Parang clone ko lang. Gayunpaman, hindi ito nagtataglay ng kakayahang magdala o kumonekta sa aking Zen. Pagkatapos nito, nawala ang awsiya ng magawa kong may sama ang mga landas. Noong sinusubukan kong i-generate at i-decipher ang formation ngayon, ang awsiya ng Dark Path ay biglang lumitaw muli. Lalong naguluhan ang iba matapos marinig ang paliwanag ni James. Samantala, sinuri ni James ang oras at napansin niyang milyon-milyong taon na ang lumipas mula noong una niyang nakatagpo ang Heavenly Tribulation. Ang aking mga pinsala na dulot ng Heavenly Tribulation ay medyo malala. Kailangan kong tumutok at gamutin sila kaagad. Dapat mong dalhin kami sa Aeternus District sa lalong madaling panahon. Pumasok si James sa kanyang silid pagkatapos sabihin iyon, iniwan ang iba na may pagtataka sa mga mukha. Sa loob ng kanyang silid, naglagay si James ng time formation bago niya sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Habang ginagawa niya ang kanyang paggamot, sinubukan din ni James na pag-aralan ang mahiwagang porma sayon at ang parang anino na nakatago sa pinakamalalim na recess ng kanyang isip. Aba, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay pagkatapos. Ang airship ay nagsimulang gumalaw sa utos ni Waylia sa susunod na sandali. Pagkalipas ng ilang segundo, nawala ang airship at nag-teleport sa isang bagong lokasyon na milyon-milyong milya ang layo. Pagkatapos, ang barko ay naglayag pasulong sa napakabilis. Ilang milyong taon ang lumipas nang ang kanilang airship ay patungo sa Aeternus District. Pagdating sa kanilang destinasyon, maingat na mananiebra ni Waylia ang barko habang patungo sila sa gitnang universo ng Aeternus District. Di nagtagal, nakarating sila sa labas ng gitnang universo ng Aeternus District. Pumunta si Waylia sa kwarto ni James at kumatok sa pinto. James, lumabas ka na. Nakarating na kami sa Aeternus District. Matapos marinig ang ingay sa labas ng kanyang pinto, tinanggal ni James ang time formation at lumabas ng silid. Naisip ni Waylia na mas maganda ang hitsura ni James kaysa noong huli niya itong nakita. May kulay ka na sa pisngi mo ngayon. Mukhang halos gumaling ka na. Umiling si James. Malayo pa ako sa pagkamit ng ganap na paggaling. Ang mga pinsalang dulot ng Heavenly Tribulation ay hindi katawa-tawa. Kahit ngayon, hindi ko pa natatanggal ang mga markang iniwan ng mga pag-atake mula sa landas sa langit. Hindi ko maramdaman ang anumang bakas ng makalangit na landas mula noon sa iyo, gayunpaman. Sabi ni Waylia. Iyon ay dahil pinigilan ko ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumigil si James sa pagsupil sa natitirang kapangyarihan ng landas sa langit na nananatili pa rin sa kanyang katawan. Halos agad na naramdaman ni Waylia ang lakas ng kapangyarihang iyon. Lumayo pa ng kaunti ang ginang para maiwasang mak-on-tap ang malisyosong kapangyarihan ng Heavenly Path. Mabilis na pinigilan ni James ang kapangyarihan ng landas sa langit. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa deck ng airship. Nagtipon na ang lahat sa deck nang makarating doon si James. Tanong agad ni Sachi nang makita niya si James. Anong gagawin natin ngayon, James? Tinitigan ni James ang universe na nasa harapan nila. Iyan ang gitnang universo ng Aeternus District. Tumanggong si Sachi. Ma'am, iyon ay ang Aeternus Universe, ang gitnang universo ng Aeternus District.
Ito ay isang lugar kung saan tinawag ko ang aking tahanan. Gayunpaman, ito ay ninakaw mula sa akin. Sinasakop ito ngayon ng ibang mga magsasaka. Pinatay din ng mga taong iyon ang lahat ng miyembro ng pamilya ko. Ang malamig at masasamang liwanag ay kumikinang sa mga mata ni Sachi habang inaalala ang mga nakaraang alaala. Ang mga inscription na nakaimbed sa kanyang mga mata ay tila bahagyang kumikinang sa sandaling ito. Sabihin sa amin kung ano ang nangyari sa Aeternus District noon, udyok ni James. Sumagot si Sachi, ang pumatay sa aking ama ay isa pala sa kanyang mga nasasakupan. Ang pangalan niya ay Devon Hale. Nakamit ni Devon ang quasi-chaos rank. Tinambangan at pinatay ng lalaki ang aking ama. Pagkatapos, nakuha niya ang kontrol sa mga teritoryong dating pag-aari ng aking pamilya. Bukod pa riyan, nagawa ni Devon na kumbansihin ang ilan sa mga matatandang sakop ng aking ama na sumama sa kanyang puwersa. Mula noon, sinisikap nilang lipulin ang mga tapat na tagasunod ng aking ama. Nagtago na rin ako simula noon. Yun lang ang alam ko so far. Matagal na rin bago ako nakabalik dito, kaya hindi rin ako sigurado sa mga latest happenings sa Aeternus District. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4780. Sa pagkakaalam ko, isang quasi-chaos rank cultivator lamang ang naninirahan sa gitnang universo ng Aeternus District, sa espiritual na bundok na dating pagmamay-ari ng aking ama. Ang Aeternus District ay nasa pinakahuli pa rin sa mga tuntunin ng kapangyarihan at impluwensya sa siyam na distrito. Mayroon lamang kaming maliit na mga nagsasaka ng quasi-chaos rank. Halos walang magsasaka ng chaos rank na handang manatili dito ng matagal. Pero sa mga nagsasaka ng Kylum Acme rank mula sa Aeternus District, ang mga iyon ay halos hindi mabibilang na banta para sa mga taong tulad ni na James at Waleria, pagninilay-nilay ni Sachi. Ibinaling niya ang tingin kay James. Iminungkahi ni Waleria sa isang nasasabik na boses, ano ang dapat katakutan kung gayon? Ang tao ay isang quasi-chaos rank cultivator lamang. Papasok na ako doon at bugbugin ko muna siya. Pagkatapos, maaari na kayong pumasok at hawakan ang iba pang bagay. James interrupted her, hindi tayo dapat magmadali. Maaaring luma na ang impormasyon ni Sachi dahil matagal na siyang wala sa Aeternus District. Ang Aeternus Sect ay maaaring nakakuha ng mga bagong miyembro o naging mas makapangyarihan sa ilang paraan. Dapat nating imbestigahan bago magdesisyon sa ating susunod na hakbang. Bagamat sinabi ni James na tinutulungan niya si Sachi sa kanyang mga plano ng paghihiganti, ang tunay na intensyon ni James ay upang makakuha ng kontrol sa Aeternus Sect. Ang Aeternus Sect ay ang pinakamalaking organisasyon na may pinakamataas na antas ng kapangyarihan at awtoridad sa Aeternus District. Makukuha ko ang kontrol sa Aeternus District sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Aeternus Sect sa aking pagkakahawak. Susunod, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang pangalan at mga nagawa ng Aeternus Sect sa panahon ng Hazif Gathering, pagninilay-nilay ni James. Kahit na hindi si James ang pinakamalakas na magsasaka sa kanila, itinuring pa rin siya ng kanyang mga kaibigan bilang pinuno ng kanilang grupo. Wala sa kanila ang nagpahayag ng anumang pagtutol sa kanyang mungkahi. Tara na. Sa utos ni James, lahat sila ay naglaho mula sa deck ng airship at nag-teleport patungo sa Aeternus Universe. Sa punong tanggapan ng Aeternus Sect, isang lalaking nakadilaw na roba ang nakaupo sa pinaka-prominenteng upuan sa paligid ng mesa ng pagpupulong. Ito ay si Devon Hale, ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Aeternus Sect. Ang lalaki ay may mabigat na pangangatawan, at naaninag niya ang aura ng isang mahigpit, makapangyarihang pinuno. Maliban kay Devon, mahigit 20 iba pang dalubhasa at may karanasang magsasaka ang nakaupo sa paligid ng mesa sa pangunahing bulwagan. Maya-maya lang, isang mahina at husky na boses ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Sir Hale, wala ka bang natanggap na balita tungkol sa sagradong balumbon pagkatapos ng lahat ng oras na ito? Si Devon, isang quasi-chaos rank cultivator, ay tila medyo naguguluhan. Nagmamadali siyang sumagot, Mr. Dalibor, ginagawa ng ating mga tauhan ang kanilang makakaya para hanapin ito ngayon. Gayunpaman, ito ay medyo mahirap dahil ang Aeternus Mantra ay nawawala sa halos 1,000,000 panahon. Nawala namin ang item ng ang anak ng dating leader ng sekta ay nakatakas mula sa Aeternus District, si Mr.
Si Dalibor ay isang bata at gwapong lalaki na tila nasa mid-20s. Nang marinig ang mga salita ni Devon, galit na sumigaw ang lalaking naka-gray na damit, walang kwentang tanga. Bakit hindi mo magawa ang simpleng gawaing ito? Ubus na ang pasensya ko. Kung hindi mo pa rin mahanap ang Aeternus Mantra bago mangyari ang Hazif Gathering, wala akong nakikitang punto para panatilihin ang Aeternus Sect sa paligid. Kung isa si James sa mga dadalo sa pulong, makikilala niya kaagad na ang kausap lang ay walang iba kundi si Wyatt Dalibor. Naabot na ni Wyatt ang Terra Acme rank noong nakalaban niya si James sa kanilang huling laban. Bago ipinadala sa 9 District ng Endlos, nakapasok si Wyatt sa Boundless para sa ranggo ng Kylum Acme. Ang lalaki ay masigasig at patuloy na nagsasanay hanggang sa puntong ito. Tulad ni Winton, ipinadala si Wyatt sa 9 na distrito ng Endlos upang hanapin din ang mga sagradong balumbon. Nakilala ni Teresa si Wyatt at nagbahagi sa kanya ng maraming impormasyon na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Idiniin din niya na dapat ibalik ni Wyatt ang lahat ng 9 na sagradong scroll sa kanilang kaharian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4781. Naisip ni Wyatt na ang pagkolekta ng 9 na sagradong balumbon ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, nang dumating siya sa 9 na distrito ng Endlos, napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang isang lugar na iyon. Sa makatuwid, naglakbay siya sa distrito ng Capron at naging alagad ng pinuno ng distrito. Ang distrito ng Capron ay medyo mataas ang ranggo sa 9 na distrito ng Endlos, at ang kanilang pinuno ng distrito ay isang walang katulad na powerhouse sa Chaos rank. Lubos na pinaburan si Wyatt ng pinuno ng distrito ng Capron. Siya ay pinagkalooban pa ng bundok Capron at ang kanilang sagradong balumbon. Matapos makuha ang isa sa mga sagradong balumbon, nagsimulang aktibong hanapin ni Wyatt ang mga balumbon ng kabilang distrito. Sa kalaunan, itinakda niya ang kanyang mga tingin sa pinakamahinang distrito, ang Aeternus District. Pinamunuan niya ang ilang mga powerhouse sa Aeternus District sa pagtatangkang sapilitang sakupin ang kanilang sagradong scroll, ang Aeternus Mantra. Gayunpaman, natuklasan niya na ang sagradong balumbon ay matagal nang nawala. Naghintay ng mahabang panahon si Wyatt, ngunit hindi nakuha ng Aeternus District ang Aeternus Mantra. Naubos na ang pasensya niya. Pagkatapos mag-iwan ng babala, umalis siya sa bulwagan. Ang ngiti ni Devon ay unti-unting napawi at napalitan ng kalungkutan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang napuno ng galit ang kanyang puso. He sneered, hintayin mo na lang na makapasok ako sa Chaos rank. Gusto kong makita kung kaya mo pang makipagsabayan sa kay-abangan mo. Galit na galit si Devon, ngunit may kakaibang background si Wyatt. Hindi lamang siya isang alagad ng pinuno ng distrito ng Capron, ngunit siya rin ang Panginoon ng Mount Capron. Kaya naman, walang choice si Devon kundi lunukan ang kanyang galit. Hanapin kaagad si Sachi. Umalangaw-ngaw sa buong bundok ang dumadagandong na boses ni Devon. Pagkatapos, nawala siya sa main hall. Samantala, nagpulong si Wyatt sa ibang espiritual na bundok. Umupo siya sa pinakamataas na upuan, at ilang powerhouses mula sa Mount Capron ang nakatayo sa ibaba niya. Isang elder ng Mount Capron ang nagtanong, bakit mo ipinipilit na kunin ang mga sagradong balumbon, Sir Wyatt? Bagamat bawat distrito ay may misteryosong sagradong balumbon, kahit na ang mga powerhouse sa Chaos rank ay hindi makakaunawa sa nilalaman nito. Alam ng elder na ang iba't ibang distrito ay may sagradong balumbon, na umiral na mula pa noong sinaunang panahon. Alam ng mga pinuno ng distrito na ang ibang mga distrito ay mayroon ding katulad na mga sagradong balumbon. Nakipagpalitan pa nga sila ng kanilang mga sagradong balumbon, ngunit walang nakakaunawa sa nilalaman nito. Sa paglipas ng panahon, nawala ang interes ng lahat sa mga sagradong balumbon. Utos ito ng district leader. Kung gusto mong malaman, tanungin mo siya. Hindi sigurado si Wyatt kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili, ngunit hindi isang opsyon ang pagsasabi ng totoo. Sa huli, ginamit niya ang pinuno ng distrito bilang dahilan. Ang mga matatanda ng Mount Capron ay natural na natatakot na personal na tanungin ang pinuno ng Capron District tungkol dito. Sige, dismiss na lahat. Gusto kong mag-isa. Marahang iwinagayway ni Wyatt ang kanyang kamay. Nagkalat ang mga powerhouse sa bulwagan.
Umupo si Wyatt sa isang upuan, minamasahe ang kanyang noo sa pagkabalisa. Siya ay nasa siyam na distrito ng Endlos sa loob ng mahigit isang panahon ngunit nakuha lamang niya ang sagradong balumbon ng distrito ng Capron. Malayo pa bago niya makolekta ang lahat ng siyam. Nagsimula siyang mag-isip kung paano makukuha ang iba pang mga sagradong balumbon. Matapos makolekta ang siyam na sagradong scroll, oras na para bumalik siya sa Chaos District. Sa panahong iyon, ang Chaos Master ay nabuhay na maguli, at ang Dooms ay mas mataas kaysa sa iba upang mamuno sa 10 distrito. Sa kalaunan, ang Chaos Master ay magiging Endless Lord. Sa huli, siya ang magiging isa sa mga pinakadakilang contributor sa pag-angat ng Doom Race. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4782. Walang kamalay-malay si James na nakarating na si Wyatt sa Aeternus District at itinoon ang kanyang mga mata sa Aeternus Mantra. Siya at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa Aeternus District pagkatapos nilang magkaila at itago ang kanilang mga aura. Kahit na hindi sila mula sa Aeternus District, mayroon silang isang tiyak na kasikatan sa Verde District. Hindi maiiwasan na ang mga magsasaka mula sa Verde District ay maglakbay sa Aeternus District. Kaya naman, nagsagawa sila ng pag-iingat upang maiwasang makilala at masangkot sa gulo. Dumating ang grupo ni James sa labas ng Aeternus Stone, isang lungsod sa ilalim ng Aeternus Sect. Ito rin ang pinakamalapit na lungsod sa Aeternus Sect. Pagdating, napansin nila ang portrait ni Sachi sa isang wanted poster na nakadikit sa pader ng lungsod. Agad silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Pagkatapos, bumulong si James, ito ay 10,000 panahon na, ngunit sinusubukan pa rin ng Aeternus Sect na hanapin si Sachi. Nagulat din si Sachi at sinabing, sa kabutihang palad, nagtago ako sa Tempris House ng Verde Academy nitong mga taon. Siguradong nahanap na nila ang lahat ng iba pang distrito. Tinapos ni James ang paksa at sinabing, tara na sa loob. Ang grupo ay pumasok sa lungsod at umupa ng isang espiritual na bundok bilang kanilang pansamantalang tirahan. Pagkatapos nilang magayos ay nagpulong sila. Tumingin si James kay Sachi at nagtanong, ano ang iyong pangunahing layunin? Gusto mo bang sirain ang Aeternus Sect o patayin ang sect leader, Devon Hale? Nagdilim ang mukha ni Sachi. Galing ako sa malaking pamilya. Pagkamatay ng aking ama, hindi mabilang na miyembro ng pamilya ang pinatay. Halos wala ng miyembro mula sa aking family tree ang natitira sa Aeternus Sect. Ang mga nanatili sa sekta ay nagtaksil sa aming pamilya. Hindi na kailangang umiral pa ang Aeternus Sect, kaya gusto ko silang sirain. Nagdala si Sachi ng matinding puot sa kanyang puso. Isa itong awayan ng dugo, at gusto niyang maranasan ng Aeternus Sect ang parehong mga kahihinatnan. Nais niyang tabyusan nila ang kanyang mga namatay na miyembro ng pamilya sa kanilang buhay. Alam na agad ni James ang gagawin sa mga sinabi ni Sachi. Iniutos niya, lahat ay kumalat sa lungsod at mangalap ng impormasyon. Hindi ako lalabas. Napasan daw si Waylia sa isang upuan at ipinatong ang kanyang mga paa sa mesa. Dumausda sa kanyang mga hita ang kanyang damit at tumambad ang kanyang balingkinitang mga binti. Tumayo si Winona at sinabing, Sir, magtatanong ako. Magpahinga na kayong dalawa. Sinabi ni Zula, gusto ko ring lumabas para mamasyal. Sige, bahagyang tumanggo si James. Pagkatapos, nilinggan niya ang sabik na si Sachi at sinabing, hindi ka dapat lumabas. Ang buong Aeternus Sect ay nakabantay sa iyo. Makikilala ka ng isang malakas na cultivator kahit itago mo ang iyong aura. Tumanggo si Sachi. Pagkatapos ng maikling talakayan, lumabas sina Winona at Zula upang mangalap ng impormasyon. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nagpahinga sa espiritual na bundok. Sa likuran ng espiritual na bundok, si James ay nakaupo sa isang bato at nag-iisip sa malayo. Isang magandang babae ang lumapit at huminto sa harapan niya. Nang makitang tulala si James, nagtanong si Sachi, ano ang problema? Isang sentimos para sa iyong mga iniisip. Tumingin si James kay Sachi, pinag-iisipan kong sasabihin sa kanya ang tungkol sa pagnanais na magsimula ng bagong puwersa sa universo na ito pagkatapos na alisin ang Aeternus Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4783. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si James, ano ang iyong mga plano pagkatapos na sirain ang Aeternus Sect?
Gusto mo bang lumikha ng isang bagong sekta at bawiin ang posisyon ng iyong ama bilang leader ng Aeternus District? O mayroon ka bang ibang mga plano? Hindi sigurado si Sachi kung paano sasagutin ang tanong. Ang kanyang isip ay abala sa paghihiganti. Hindi niya kailanman binigyan ng labis na pagsasaalang-alang kung ano ang susunod na gagawin. Bahagyang umiling siya at sinabing, hindi ko talaga naisip iyon. Kung maaari, gusto kong bumalik sa Tempris House at mamuhay ng malaya. Kaya kung maglinang ng may kapayapaan ng isip at magsikap na maabot ang mas mataas na ranggo ng paglilinang. Napapanatag si James sa sagot niya. Tinanong niya, ano ang palagay mo tungkol sa paggawa ko ng isang bagong sekta sa Aeternus Sect? Agad namang sumagot si Sachi, sounds good. Mas mabuti pa iyon. Hindi ko na kailangang dumaan sa problema sa paglalakbay pabalik sa Tempris House. Pagkatapos ay naayos na. Napangiti si James. Mabilis na bumalik sina Winona at Zula. Nagtipon ang lahat sa pangunahing bulwagan ng espiritual na bundok. Sa ulat ni Winona, maswerte kami na hindi kami kumilos ng walang ingat. Ayon sa impormasyong nakalap ko, pinangunahan ng Panginoon ng Mount Capron ang ilang mga powerhouse sa Aeternus Sect at pansamantalang nanirahan doon. Pinilit niya ang pinuno ng Aeternus Sect na ibigay ang Aeternus Mantra. Gulat na tanong ni Waeria, seryoso? Panginoon ng Mount Capron, ang pinuno ng Capron District, isang walang katulad na powerhouse sa Chaos Rank. Personal ba siyang pumunta sa Aeternus Sect para sa isang sagradong balumbon lamang? Sagot ni Zula, I've inquired about it. Ang pinuno ng distrito ng Capron ay nag-recruit ng isang disipulo at ipinasa sa kanya ang titulong Panginoon ng Mount Capron. Nalaman ko na ang pangalan niya ay Wyatt Dalibor. Ang taong namumuno sa mga powerhouse mula sa Mount Capron ay si Wyatt. Wyatt Dalibor. Muntik nang mahulog si James sa kinauupuan niya sa naintriga. Nagtanong si Winton, sigurado ka bang ang pangalan niya ay Wyatt Dalibor? May larawan ka ba sa kanya? Dahan-daang ikan-away ni Winona ang kanyang kamay, at isang larawan ang lumitaw sa kanilang harapan. Matapos makita ang portrait, agad na napalingon sina James at Wyatt sa isa't isa. Marahang minasahe ni James ang kanyang noo at same time na sinabi, anong nangyayari? Bakit nakikisali rin ang Mount Capron? Nakakagulo. Tanong ni Winton, ano ang plano mo, James? Sandaling nag-isip si James at sinabing, I doubt a powerhouse at the Chaos Rank will get involved in a battle between juniors. Magpakita man ang pinuno ng distrito ng Capron, hindi tayo dapat matakot. Mayroon akong yardos na nakaback up sa akin, at si Waeria ay nasa likod ng Theus District's leader. Kailangan niyang mag-isip ng 2 beses tungkol sa mga kahihinatnan bago makialam sa aming mga bagay. Tumanggaw si Waeria at sinabing, tama siya. Ang isang powerhouse sa Chaos Rank ay hindi sasali sa hidwaan sa pagitan ng mga distrito. With her reassurances, nakahinga ng maluwag si James. Itinuro niya, alamin ang lahat ng detalye tungkol kay Wyatt at sa kanyang grupo ng mga powerhouse. Gusto kong malaman kung gaano karaming mga powerhouse ang dinala niya at kung magkakaroon ba tayo ng pagkakataon laban sa kanila. Nagtungo sina Winona at Zula upang siyasatin ang mga detalye ng mga powerhouse ng Mount Capron. Ang kabuoang lakas ng Aeternus Sect ay katamtaman. Kaya ni James na pawiin sila ng mag-isa. Ang kanyang layunin ay upang malaman kung gaano karaming mga powerhouse ang kasama ni Wyatt at kung maaari silang gumawa ng agarang aksyon laban sa Aeternus Sect. Sa likod ng espiritual na bundok, nagkita sina James at Winton. Hinaplos ni James ang kanyang baba at sinabing, pumunta si Wyatt sa Aeternus Sect para sa kanilang sagradong balumbon. Pumunta ba siya sa Siyam na distrito para hanapin ang Siyam na sagradong balumbon? Tumanggaw si Winton at sinabing, posible yan. Biglang may naalala si James at nagtanong, siya ay isang disipulo ng pinuno ng distrito ng Capron at naging Panginoon ng Mount Capron. Nakuha na kaya niya ang sagradong balumbon ng Capron District? Maaagaw ba natin sa kanya ang sagradong balumbon? Mahuhuli natin siya, tapos tanungin mo. Gayunpaman, si Wyatt ay hindi isang madaling kalaban, sabi ni Winton. With a faint smile, James said, natalo ko siya dati. Sigurado akong kakayanin ko ulit. Tiwala si James sa kanyang lakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4784.
Hayagan na dinala ni Wyatt ang mga powerhouse mula sa Mount Capron hanggang sa Aeternus District. Hindi nila kailangang maging palihim dito dahil mahina ang Aeternus District. Sa makatuwid, alam ng mga magsasaka sa Aeterniston kung aling mga powerhouse mula sa Mount Capron ang lumitaw sa kanilang lungsod. Hindi nagtagal, bumalik sina Winona at Zula na may dalang balita. Nagtipon ang grupo sa pangunahing bulwagan ng espiritual na kabundukan. Iniulat ni Winona, nagdala si Wyatt ng maraming powerhouse mula sa Mount Capron. Isa sa kanila ang junior ng pinuno ng distrito ng Capron. Ang kanyang pangalan ay Dafren Badria. Siya ay nasa Quasi Chaos rank at isa sa mga pinakamahusay na magsasaka sa loob ng Mount Capron. Nagpatuloy si Zula, na nagsasabing, bukod kay Dafren, 3 sa grupo ang nasa Kylum Boundless rank, at 10 ang nasa late stage ng Kylum Acme rank. Nakahinga ng maluwag si James matapos marinig ang ulat. Sa paghahambing, ang kanyang partido ay bahagyang mas malakas. Mayroon siyang 2 kasama sa Quasi Chaos rank. Samantala, nandyan si Winona, na ngayon ay nasa Kylum Boundless rank ngunit isang dating powerhouse na umabot sa Quasi Chaos rank. Tanong ni Winton, ano ang susunod? Dapat ba nating paksain kaagad ang Aeternus sect? Hinawakan ni James ang kanyang baba at nag-isip, hindi natin sila masisira ngayon. Alam ni Wyatt ang 9 na sagradong scroll at nakatakdang kolektahin ang mga ito. Kung lalabas ngayon si Sachi, papanig siya sa Aeternus sect para makuha ang sagradong scroll. Nagtataka, nagtanong si Waylea, bakit alam ni Wyatt ang tungkol sa mga sagradong balumbon? At saka, ano ang relasyon mo sa kanya? Bakit ang laki ng reaksyon mo pagkatapos marinig ang pangalan niya? Tumingin si Waylea kay James, naghihintay ng sagot nito. Tiningnan siya ni James ng masama. Mahirap para sa kanya na magsalita tungkol sa mga bagay na ito. Hindi niya maaaring ibunyag na sila ay mula sa Chaos District, at hindi rin niya maaaring sabihin sa kanya na kanyang fact ang asawa ni Wyatt at ipinagbubuntis ito. Ahem. Umubo si James ng ilang beses. Pagkatapos, sinabi niya, mas mainam na panatilihing lihim sa atin ang mga sagradong balumbon. Huwag ibahagi ito sa iba. Kung nalaman ng ibang mga powerhouse na ang pagkuha ng mga sagradong scroll ay nagpapahintulot sa isang tao na linangin ang mga mahiwagang kapangyarihan, magkakaroon ng kaguluhan sa 9 na distrito ng Endlos. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng totoo pagdating ng panahon. Hindi ipinaliwanag ni James ang kanilang relasyon at mabilis na iniba ang usapan. Sa natitirang bahagi ng kanilang pagpupulong, pinag-usapan nila ang kanilang mga susunod na plano. Samantala, tulala si Wyatt sa isang bulwagan ng isang espiritual na bundok sa Aeternus sect. Biglang pumasok sa hall ang isang medyo may edad na lalaki. Agad na tumayo si Wyatt at binati siya, Sir Dafren. Ang Dafren ay 200 sentimetro ang taas. Siya ay tumingin medyo rowdy at savage. Gayunpaman, ang kanyang magiliw na ngiti ay sumalungat sa kanyang hitsura. Lumapit siya at sinabing, "You don't have to be so restrained when it's just US." Oo nga pala, hindi ko pa rin lubusang naiintindihan ang mga inscription na itinuro mo sa akin. Nauunawaan ko ang mga pangunahing kaalaman ng Capron Power, ngunit pakiramdam ko ay may isang bagay na nawawala sa tuwing gagamitin ko ito. Nakakuha si Wyatt ng hindi kumpletong bersyon ng Tenfold Realms Transcendent Sutra mula kay Teresa. Kaya niyang basahin ang mga inscription sa loob ng mga sagradong balumbon. Gayunpaman, hindi siya ganap na bihasa sa Tenfold Realms Transcendent Sutra dahil mayroon siyang hindi kumpletong bersyon. Pagkatapos niyang makuha ang sagradong scroll ng Capros District, pinasimple niya ang hindi kumpletong bersyon ng Tenfold Realms Transcendent Sutra at ipinasa ito kay Dafren para maisakay siya sa kanyang misyon na kolektahin ang sagradong scroll ng Aeternus District. Taos-pusong sinabi ni Wyatt, ang mga sagradong balumbon na ito ay naiwan ng isang maalamat na powerhouse ilang taon na ang nakalilipas at napakahiwaga. Hindi magiging madali ang ganap na pag-unawa sa mga inscription. Marahil ay kailangan nating kolektahin ang 9 na sagradong balumbon. Pagkatapos nating makuha ang Aeternus Mantra, agad kong hahayaan kang basahin ito. Nagsimulang bulabugin ni Wyatt si Dafren. Isang pagpapala para sa Mount Capron ang magkaroon ng isang kahangahangang tulad mo sa amin. Pinuri siya ni Dafren, pagkatapos ay nagtanong, siya nga pala, ipinasaba sa iyo ng iyong guro ang mga inscripsyong ito. Nakangiting sagot ni Wyatt, oo naman.
Saan ko pa kaya natutunan ang mga ganitong inscription? Pinag-aralan niya ang sagradong balumbon ng Capron District sa loob ng maraming taon at ganap na pinagkadalubhasaan ito. Gayunpaman, binalaan niya ako na huwag ipasa ito sa iba. Dapat mong ilihim ito, kung hindi, maliligo ako. Tinapik ni Daphne ang balikat ni Wyatt at sinabing, huwag kang mag-alala. Nasa pagitan lang natin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4785. Samantala, ang grupo ni James ay nagtipon sa isang espiritual na bundok sa loob ng Eterniston. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpasya silang pumasok sa Eternus sect at sirain sila. Kung hamarang si Wyatt sa kanilang daan, lalaban sila. Natitiyak nilang atras si Wyatt matapos mapagtanto ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng kanilang mga partido. Gayunpaman, hindi maipakita ni Sachi ang kanyang aktwal na hitsura sa panahon ng labanan. Sa halip, binalak nilang hayaan siyang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan sa pagtatapos ng labanan at personal na patayin si Devon upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Samantala, ang iba sa grupo ay gagamitin ang kanilang mga tunay na anyo. Dumating ang party ni James sa labas ng gate ng bundok ng Eternus sect. Nangunguna si James, kasunod sina Wayria, Zula, Winona, at Winton. Tumayo si Sachi sa dulo, natatakpan ng belo ang mukha. Pagdating nila sa labas ng Eternus sect, isang mamamatay tao na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Tumingin siya sa gate ng bundok, at nanginginig ang kanyang katawan. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Noon, pilit niyang inilipat ang isang buong universo para makaligtas ang kanyang pamilya at mga tapat na gwardya. Gayunpaman, lahat ng naligtas niya ay namatay. Nawalan na siya ng pag-asang makapaghiganti, ngunit sa wakas ay nakabalik na siya sa Eternus sect. Sino nandyan? Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na boses. Daan-daang mga alagad ng Eternus sect ang lumabas sa gate ng bundok. Huminto sila sa harap ng parte ni James, hawak ang kanilang mahahabang espada. Bago makapagsalita si James, humakbang si Sachi at tumayo sa tapat ng daan-daang disipulo. Ako ang kukuha ng buhay mo, malamig na sabi ni Sachi. Nagpatawag siya ng nakakasilaw na longsword at humakbang pasulong. Isang malabong clone ang lumitaw at umikot sa daan-daang mga disipulo. Sa susunod na sandali, ang clone ay sumanib pabalik sa katawan ni Sachi. Ang grupo ng mga disipulo ay bumagsak sa lupa sa isang pool ng dugo. Ang Eternus sect ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Eternus sect at kinilala bilang pinuno ng Eternus district. Ang mga disipulo sa loob ng sekta ay napakalakas. Gayunpaman, hindi nila nakayanan ang kahit isang pag-atake mula kay Sachi, isang powerhouse sa kailang boundless rank. Swoosh! Ang malaking sword energy ay lumabas mula sa espada ni Sachi at bumaril patungo sa pormasayon na nagpoprotekta sa Eternus sect. Dumagundong. Ang pormasayon ay lumipad, at ang ilang espiritual na bundok ay nagsimulang yumanig. Kaagad pagkatapos, gumuho ang ilan sa mga bundok. Ang napakalaking insidente ay agad na pumukaw sa atensyon ng mga nasa loob ng Eterniston. Anong nangyayari? Sino ang matapang na aatake sa pagbuo ng Eternus sect? Lahat ng tao sa loob ng Eterniston ay nakatingin sa Eternus sect. Inilabas nila ang kanilang zen at pinagmasdan ang sitwasyon sa labas ng gate ng bundok ng Eternus sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4786. Ang pag-atake ni Sachi sa pagbuo ng Eternus sect ay agad na nakakuha ng maraming atensyon. Ang mga powerhouse sa loob ng Eterniston ay nagulat at nagtaka kung sino ang magiging matapang na aatake sa Eternus sect, ang pinakamakapangyarihang puwersa ng Eternus district. Dapat may death wish ka. Isang galit na boses ang nagmula sa loob ng Eternus sect. Kaagad pagkatapos, isang parang multo na naglalabas ng nakakatakot na aura ang sumugod palabas. Mabilis na nagpakawala si Sachi ng isang makapangyarihang sword energy at inatake siya. Ang clone na lumitaw ay pag-aari ng isang elder ng Eternus sect. Siya ay isang powerhouse sa huling yugto ng kailang Acme rank. Sa kanyang lakas, ang isang clone niya ay walang pagkakataon laban kay Sachi at agad na nabasag. Malapit nang kumawala ang kaguluhan sa Eternus sect. Tumakbo. Mawawasak ang universo kung sumiklab ang matinding labanan. Matapos makitang kumilos si Sachi,
Ang ilan sa mga powerhouse sa Eterniston ay agad na lumikas at umalis sa universo. Matapos makapasok sa Endless Void, nagpatuloy sila sa panonood ng mga kaganapang nangyayari sa Eternus Universe. Samantala, ang matanda na nagpadala ng isang clone ng kanyang dugo ay dumura ng isang subo ng dugo. Si Wyatt at ang ilan sa mga powerhouse ng Mount Capron ay nagtipon sa isa pang espiritual na bundok. Isang elder ang nagtanong, "Sir Wyatt, isang grupo ng mga powerhouse ang nagpakita sa labas ng Eternus Sect at nagdudulot ng isang eksena. Pumapasok ba tayo?" Ikinaway ni Wyatt ang kanyang kamay at sinabing, "Walang nagmamadali. Obserbahan natin sa ngayon. Ang aming pangunahing prioridad ay ang Eternus Mantra. Ang kaligtasan ng Eternus Sect ay walang kinalaman sa atin." Gayunpaman, lumiwanag ang ekspresyon ni Wyatt matapos niyang makita sina James at Winton habang tinitingnan ang sitwasyon sa labas ng gate ng bundok. "Ikaw ba? Matagal na kitang hinahanap, James. Nagpakita ka na rin sa wakas." Pagkatapos ng maikling sandali ng pananabik, dumilim ang mukha ni Wyatt. Hinamon ni Wyatt si James noon ngunit natalo. Siya ay malubhang nasugatan pagkatapos ng labanan at kailangang pumasok sa pag-iisa upang gumaling. Sa oras na siya ay ganap na gumaling, si James ay nawala na. Hinanap niya kung saan-saan sa loob ng Chaos District ngunit wala siyang nakitang bakas ni James. Noon, gusto niyang maglunsad ng pag-atake sa Human Universe. Gayunpaman, isang powerhouse ang lumitaw at pinigilan siya. Hindi kailanman isiniwalat ni Teresa sa kanya na umalis si James para sa 9 District ng Endless. Kaya naman, hindi niya ito namalayan. Huwag kang padalos-dalos. Panoorin natin kung ano ang sinusubukang gawin ni James. Naluwag ang mabangis na ekspresyon ni Wyatt, at sumilay sa mukha niya ang mapait na ngiti. "Magsimula na ang saya. Mag-e-enjoy ako dito, James." Bahagyang nagulat si Daphne. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Si James mula sa Tempris House ng Verde Academy. Bakit siya pupunta sa Eternus Sect?" "Ang Tempris House ng Verde Academy." Bahagyang nagulat si Wyatt. Paliwanag ni Daphne, Ang lalaki sa labas ng gate ng bundok ay si James Caden, ang pinuno ng Tempris. Siya ay sinamahan ng isang powerhouse na tinatawag na Weyria. Siya ang Theus Sect's Grand Sect Elder at Tempris House's Elder. Siya ay nasa Quasi-Chaos rank. May isa pang babae na tinatawag na Zula. Nasa Quasi-Chaos rank din siya. Matapos malaman ang tungkol sa hanay ng cultivation ni Weyria at Zula, naging solemn na ang ekspresyon ni Wyatt. Bastos, naikuyom ni Wyatt ang kanyang mga kamao. Bilang Panginoon ng Mount Capron, naisip ni Wyatt na madali niyang paglaruan si James. Hindi niya alam na may kasamang nakakatakot na powerhouses si James. Ang dalawang powerhouse sa Quasi-Chaos rank ay magiging isang mahirap na problema. Maging si Daphne ay hindi kayang kunin ang mga ito. Maliban kung ang kanyang guro, ang pinuno ng distrito ng Capron, ay kumilos, ang pagkuha kay James ay magiging napakahirap. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Wyatt, "Hindi tayo dapat makisali ng walang ingat. Umalis tayo sa Eternus Sect. Pumunta sa Endless Void at obserbahan sila sa ngayon." Kasunod ng utos ni Wyatt, lumikas ang mga powerhouse at pumasok sa Endless Void. Samantala, ang pinuno ng Eternus Sect, si Devon, ay nagtatanim ng isang ipinagbabawal na lugar sa likod ng kanilang pangunahing bundok. Matapos maramdaman ang kanilang pormasayon na inaatake, siya ay galit na galit. "Anong nangyayari? Lahat ng tao ay dumarating para pantirya tayo. Sa tingin ba nila ang Eternus Sect ay madaling pantirya?" Agad na nagtipon si Devon at ang mga powerhouse ng Eternus Sect sa kanilang pangunahing bulwagan. "Sir Devon." Pagpasok pa lang ni Devon sa main hall ay binati siya ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4787. Isang elder ang mabilis na humakbang pasulong, ikinapit ang kanyang mga kamay, at nagulat. Isang grupo ng mga powerhouse ang nagpakita sa labas ng aming talangkahan ng bundok, at ang isa sa kanila ay sumalakay sa aming pormasayon. Ngumuso si Devon. Agad siyang nawala sa main hall at nag-teleport sa labas ng gate ng bundok. Sa pagdating, napansin niya ang party ni James at ang hindi kapani-paniwalang pag-alit na si Sachi. Ang Verde District ay medyo malayo sa Eternus District. Halos hindi pinansin ni Devon ang mga pangyayari sa labas ng mundo.
Kahit na inimbitahan siya ng Verde Academy sa kanilang succession ceremony para sa kanilang bagong head of Tempest, hindi niya ito pinansin. Kaya naman, hindi niya alam kung sino si James. Gayunpaman, nakilala niya si Weylia mula sa Theas Sect. Agad siyang kumunat ang noo nang makita siya. Ang elder ng Grand Sect ng Theas Sect. Ikinuyom ni Devon ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, ang Aeternus Sect ay walang alitan sa Theas Sect, kaya ano ang kahulugan nito? Kinawayan ni Weylia ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, nandito lang ako para manood, hindi para makipag-away. Naramdaman niya na ang mga powerhouse ng Mount Capron ay umalis sa universo. Hindi natakot si Weylia na mahawa ng karma para sa kapakanan ng isang kaibigan. Bagamat gusto niyang lumaban, isang bagay para kay Sachi na lutisin ang kanyang sarili. Kaya naman, pinili niyang huwag makialam. Hinayla ni Weylia si Zula at sinabing, dapat nating ipaubaya ang bagay na ito kina James at Sachi. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Winton, ngunit nag-alinlangan ito. Tiniyak siya ni Weylia, walang dapat ipag-alala. Sina James at Sachi ay sapat na malakas para lipulin ang Aeternus Sect. Sige, tumanggo si Winton. Pagkatapos, umalis na sila sa eksena. Maging ang tapat na tagasunod ni James, si Winona, ay umatras sa larangan ng digmaan. Lumitaw sila sa labas ng universo at nanood mula sa Endless Void. Sampin si James, ano ba? Hindi iyon ang planong napagkasundoan natin. Paano na lang sila umalis? Sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan, alam ni James na hindi na siya maaaring umatras. Bumulong ang isang elder, Sir Devon, iyan ang kasalukuyang pinuno ng Tempest, si James Caden. Hindi ba si Whale ang pinuno ng Tempest? Kailan naging ulo ang brat na ito? Natarante si Devon. Sinaman niya ng tingin si James at Sachi. Binibini, James. Wala akong sama ng loob sa iyo, kaya bakit mo kami inatake? Kung hindi mo ako bibigyan ng tamang paliwanag, hindi kita hahayaang umalis dito ng buhay. Paf! Ngini siya at tinuya ni Sachi, paano ka nakakasigurado na aalis ka ng buhay? Sino ka ba? Sinaman ng tingin ni Devon si Sachi. Dahan-daang tinanggal ni Sachi ang itim na belo na nakatikip sa kanyang mukha, pagkatapos ay bumalik sa kanyang aktwal na hitsura. Sachi, bahagyang nagulat si Devon matapos makita si Sachi. Humagalpak siya ng tawa, haha. I've been searching high and low for you. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa Endless Void, at sumigaw, Sir Wyatt. Ang Aeternus mantra ay nasa kanyang mga kamay. Umabot sa Endless Void ang boses ni Devon. Tuwang-tuwa si Wyatt sa balita. Gayunpaman, biglang lumitaw sa paligid niya sina Weylia, Zula, Winton, at Winona. Sinulyapan ni Weylia ang sabik na si Wyatt at mahinahong sinabi, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Kung pipilitin mo, dapat mong isaalang-alang kung kaya ng mga powerhouse ng Mount Capron na talunin ang dalawang powerhouse sa Quasi-Chaos rank at dalawa pa sa Kailang Boundless rank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4788. Alam ni Wyatt ang lihim ng sagradong balumbon at determinado siyang makuha ito. Gayunpaman, siya ay bahagyang nag-alinlangan pagkatapos na mamagitan si Weylia. Kahit na nagdala siya ng ilang powerhouse mula sa Mount Capron, si Daphne lang ang nasa Quasi-Chaos rank. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagpasya siyang huwag kumilos ng walang ingat. Sa huli, nagpasya siyang manood mula sa malayo para malaman kung anong mga trump card ang nasa manggas ni James. Umalangaw-ngaw ang boses ni Devon sa buong Aeternus Sect at umabot sa boses ng Endless. Gayunpaman, walang ipinakitang intensyon si Wyatt na kumilos. Natigilan si Devon at naisip, natatakot ba si Wyatt sa Verde Academy? Sinaman ng tingin ni Sachi si Devon. Tinatrato ka ng aking ama ng may sukdulang kabaitan at ginawa kang representante ng pinuno ng distrito, ngunit hindi nasiyahan ang iyong mga ambisyon. Inatake mo ang aking ama at sinira ang aming pamilya. Isa itong awayan ng dugo na magtatapos sa iyong buhay. Ngumisi si Devon, kung wala ang Tempest House, wala ka lang, Sachi. Mapapatay kita agad. Standing aside, James said, why waste time talking to him? Patayin na lang natin siya at sirain ang Aeternus Sect.
Nais ni James na sakupin ang teritoryo ng Aeternus sect at magtatag ng isang bagong sekta. Sa makatuwid, siya ay lubhang interesado sa mga gawain ni Sachi. Tumingin si Sachi sa kanya at sinabing, "It's my business, James. Ayokong madamay ka. Haharapin ko siya mag-isa." "Ikaw." Bahagyang nagulat si James. Bagamat si Sachi ay nasa Kailam Boundless rank, si Devon ay isang powerhouse sa Quasi-Chaos rank. Bukod dito, matagal na siyang nanatili sa Quasi-Chaos rank. Kahit na ang dating lakas ni Winona ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nag-aalala si James na hindi makayanan ni Sachi si Devon. "He can do it," determinadong sabi ni Sachi. Ano man ang dapat niyang bayaran, gusto niyang patayin si Devon. Nang makitang kumpiyansa siya, sinabi ni James, "Sige. Tapos, ipapaubaya ko na siya sayo." Pinagmasdan ni Sachi ang paligid at hindi niya matiis na makitang nawasak ang universo. "Dalhin natin ito sa Endless Void, Devon. Kung matalo o papatayin mo ako, tapos na ang awayan na ito." Ang mga powerhouse ng Tempest House ay hahayaan din ang bagay na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sachi at naglalaman ng matinding galit. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni James. Ang mga bagay ay umuunlad ng iba sa kanilang plano. Hindi na siya mag-abala kahit na gumawa ng plano kung alam niya ng mas maaga. Napatingin si Devon kay Sachi. Nakaramdam siya ng kumpiyansa matapos maramdaman na si Sachi ay nasa Kailam Boundless rank. "Sa tingin mo ba natatakot ako?" Agad niyang tinanggap ang hamon. Ang katawan ni Sachi ay kumikislap sa Endless Void. Sumunod naman si Devon sa likod. Casual na ikinaway ni James ang kanyang mga kamay, at isang nakakatakot na porma sayon ang Bum-A-Lot sa buong Aeternus sect, na nahuli ang lahat ng kanilang mga disipulo. Kahit na ang mga makapangyarihang matatanda ay hindi nakatakas sa pagbuo ni James. Siya ang nag-set up ng formation para ma-wipe out sila ni Sachi after dealing with Devon. Kaagad pagkatapos, pumasok siya sa Endless Void at muling nakipagkita sa iba pa niyang mga kasama. Nang lumitaw si James, lumapit si Wyatt at galit na tinitigan siya. Ang galit niya kay James ay hindi mas mahina kaysa sa galit ni Sachi kay Devon. "We meet again, Wyatt," nakangiting bati ni James. Kahit na magkaaway sila, mas pamilyar sa kanya si Wyatt kaysa sa mga buhay na nilalang mula sa 9 District ng Endless. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4789. Inabot ni Wyatt at sinabing, "Ibigay mo, anong pinagsasabi mo?" Natarante si James. Mataimtim na sinabi ni Wyatt, "Nararamdaman ko ang Chaos Sword sa iyo. Ito ay kabilang sa Dooms. Wala kang karapatang angkinan ito." "Haha." Tumawa si James at sinabing, "Nakakatuwa ka, Wyatt. Ano ang ibig mong sabihin na kabilang ito sa Dooms? Nasa akin ito, kaya akin ito. Kung gusto mo, kailangan mong talunin ako sa labanan." Bahagyang natigilan si Wayria sa kanilang pag-uusap. Nahulog siya sa pag-iisip, at ilang matapang na hinala ang lumitaw sa kanyang isipan. Biglang sumabog ang isang malakas na aura sa malayong Endless Void. Napatingin si Wyatt kay James nang may pag-iisip pero hindi niya itinuloy ang topic. Napagpasyahan niyang hintayin na matapos ang labanan bago ayusin ang sama ng loob kay James. Pagkatapos, itinoon niya ang kanyang atensyon sa larangan ng digmaan. Kumaway ang damit ni Sachi, at sumasayaw ang buhok niya sa hangin. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at ang kanyang kilos ay isang makapangyarihang diyosa ng digmaan. Tumayo si Devon sa di kalayuan at tinignan si Sachi ng masama. "Nasa Kailam Boundless rank ka lang, Sachi. Ganyan ka na ba kasabik na mamatay? Kung naabot mo ang Quasi-Chaos rank, mag-iingat ako sa pakikipaglaban sa iyo." Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Nagmaterialize si Asword sa kanyang kamay, at agad na tumaas ang kanyang aura. Lumitaw siya sa harap ni Sachi sa isang iglap at nilaslas ang kanyang espada sa ulo nito. Ilang mga inscription ang lumitaw sa harap ng katawan ni Sachi at bumuo ng isang protection na hadlang upang harangan ang pag-atake. Hindi masira ni Devon ang hadlang sa kabila ng pagiging nasa Quasi-Chaos rank. Mga inscription ng Dobro. Agad namang nahuli si James. Nilinang din niya ang Dobro Eyes, ngunit ang kanyang focus ay hindi sa pagpapabuti nito. Kaya, hindi siya bihasa dito. Si Sachi, sa kabilang banda,
ay buong pusong nag-aaral at nagpaganda ng kanyang Dobro Eyes. Nagsimulang umasa si James na makita ang kapangyarihan ng Dobro Eyes. Nagulat na sabi ni Weyria, talagang itinatago niya ang kanyang lakas. Marahil ay maaari niyang patayin siya gamit ang kanyang Dobro Eyes. Napatalsik si Devon matapos niyang mabigang basagin ang protective barrier ni Sachi. Tumayo si Sachi sa Endless Void, naglalabas ng nakakatakot na aura. Ito na ang pagkakataon niya para umatake. Hindi mabilang na mahiwagang inscription ang sumilay sa kanyang mga mata. Mabilis silang nag-fuse at nag-transform, dahilan para umabot ang aura niya sa quasi-chaos rank. What the hell? Nagulat ang mga powerhouse na nanonood sa labanan. Parehas na ngayon ang aura ni Sachi kay Devon, o mas malaki pa. Nakakatakot ang Dobro Eyes. Hindi ba't isa lamang silang alamat? Tuwang-tuwa rin na nanood si James. Gumugol sana siya ng mas maraming oras sa pag-aaral ng mga inscription ng Dobro kung alam niyang napakalakas ng Dobro Eyes. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4770. Ginamit ni Sachi ang kanyang Dobro Eyes, na pinahusay ang kanyang aura ng mabilis. Nagulat at natakot si Devon sa kanyang aura. Bago pa siya makasagot, maraming inscription ang lumitaw sa paligid niya. Kaagad pagkatapos, nag-transform sila sa malalaser na mga linya at bumuo ng lambat. Pagkatapos, nagsimula itong lumiit ng mabilis. Hinawakan ni Devon ang kanyang mahabang espada at nilaslas ang lambat, tinangkang kumawala. Sa kasamaang palad, hindi niya masira ang net sa kabila ng pagiging nasa quasi-chaos rank. Hindi nagtagal, siya ay hindi makakilos. Pinilit niyang palayain ang sarili, ngunit walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Swoosh! Sa sandaling iyon, ang mga inscription ay lumitaw mula sa mga mata ni Sachi at natipon upang bumuo ng isang malaking mahabang espada. Ang mahabang espada ay sumambulat at tumagos sa katawan ni Devon, na nagdulot ng matinding sugat. Nakakatakot ang mukha ni Devon. Ang mga powerhouse na nanonood ay nagkomento sa labanan. Marami sa kanila ang nabigla sa lakas ni Sachi. Makapangyarihan siya. Nasa kailang boundless rank lang siya, pero nasugatan niya ang isang kalaban sa quasi-chaos rank. Ang mga powerhouse lang sa boundless rank ang may kakayahang harapin ang ganoong pinsala. Patuloy na sinubukan ni Devon na kumawala sa mga pagpigil ng lambat sa larangan ng digmaan. Ang kanyang aura ay napakalakas at naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo sa kanyang paligid. Sa kabila nito, hindi niya nagawang makalaya. Biglang sinugod siya ni Sachi at nagpakawala ng libu-libong sword energies. Tinamaan si Devon at nagtamo ng hindi mabilang na mga pinsala. Basang-basa siya sa dugo at mukhang nasa kaayla hilakbot na kalagayan. Kakaiba, nagsimulang mag-alala si Devon. Ang Dobro Eyes ay dapat na isang alamat mula noong sinaunang panahon. Walang sino man ang nakakita sa kanilang tunay na kapangyarihan, at sila ay palaging umiiral lamang sa mga sinaunang aklat. Gayunpaman, walang gaanong naitala tungkol sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang kapangyarihan ng Dobro Eyes, at hindi siya makalaya. Pakiramdam ni Devon ay napahamak siya. Hindi niya kakayanin ang magkakasunod na pag-atake ni Sachi habang nakulong sa loob ng lambat. Wala siyang pagpipilian kundi ang paganahin ang isang sinaunang lihim na sining upang mabuhay. Ilang inscription ang lumabas mula sa kanyang dugo, at muling tumaas ang kanyang aura. Boom! Biglang may sumabog na lakas na lumabas sa kanyang katawan at sinira ang lambat. Tuluyan nang napalaya ni Devon ang sarili. Panahon na para mamatay ka, Sachi. Umalangaw-ngaw ang malamig niyang boses sa buong Endless Void. Sa sumunod na sandali, humarap si Devon kay Sachi at naglunsad ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake. Isang matinding labanan ang sumiklab sa Endless Void. Maraming powerhouse sa quasi-chaos rank ang nanonood nito. Ang buhay at kamatayang labanan ay tumagal ng ilang buwan.